Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan. Lamang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Kardima, ibinulgar ang tunay na dahilan kung bakit pumirma ang mga kongresista. Ibinunyag niya na may malalim na isyong bumabalot sa likod ng mga pumirma. Ayon kay Kardima, hindi lahat ng pumirma ay kusang loob na ginawa ito. May mga kongregistang umano'y napilit at na-pressure ng mas mataas na opisyal. Sinabi rin niyang naganap ang pananakot at panunuhol sa ilan. Ang iba raw ay pinangakuan ng posisyon at proyekto kapalit ng kanilang perma. Binanggit ni Cardima na si Romualdez ang isa sa mga nasa likod ng mga galaw na ito. Ipinunto niyang may malinaw na manipulasyon sa proseso ng pormirma. Nagbabala si Cardima na hindi siya titigil hanggat hindi siya nalalantad ang katotohanan. Anya, panahon na para malaman ng taong bayan ang tunay na nangyayari. Dahil dito maraming sumuporta at humanga sa kanyang tapang, ngunit sa kabilang banda, nagkaroon din siya ng mga kritiko at kaaway. Si Tamba na direktang tinutukoy at nananatiling tahimik sa mga aligasyon. Marami ang nagsasabing dapat na siyang magpaliwanag o magtago na lang. Sa huli, ang pagbubunyag ni Cardima ay nagbukas ng panibagong usapin sa mundo ng politika. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pa yung mga kontrabida sa pelikula, ganyan na ganyan ang mukha. Itong si Four-Piece Party List, naku. Programa ng DSWD para makilala. Ginawa ho nilang party list. Kaya kailangan na ho talagang tanggalin yung visit na party list na yan. Itong si Marcelino Libanan, isa pa hong walang kwentang congressman. Sino pa nandito? Lawrence Defensor. Naku, Defensor pa naman. Defensor pa naman. Sabagay, hindi porket defensor, magaling. Marami yung defensor na sabaw-sabaw. O sino pa? 3rd District ng Iloilo to. Baka ang kumumbinsi dito sa defensor na to, si Janet Garin. Dito naman, Arman Panaligan. 1st District, Oriental Mindoro. Wala akong kwenta yan. O ito ho, si Rep. Isabel Maria Zamora. Bakit wala si Pami? Hindi pwede ho yun. Walang utak yun si Pami Zamora. Ano ito? Kapatid niya ba to? San Juan City din to eh. Baka kapatid ni Pami Zamora to. Hindi ho sinama si Pami Zamora dyan kasi wala hong utak yun. Hindi ho pwede yung maging impeachment prosecution. Hindi ka pwedeng mapasama sa prosecution team ng House kung wala kang utak. Kagaya ni Pami Zamora, baka gawin niya naman analogy. Classroom, mahirap na. Sino pa ho ba nandito? Itong si Jonathan Kit Flores. Wala. Wala akong kakwenta-kwenta yung House Prosecution Team. Ito ba yung mga itatapat sa mga abogado di kampanilya nitong si BP Sara? Ako, ano ho yung mga yan? Panigurado, gugulong pagugulungin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abangan lang ho ninyo mga kababayan. Again, kagaya nitong si Dan Fernandez para doon sa mga bumoto kay VP Sara na taga Laguna. I-text nyo na ho, nandyan ho ang kanyang, o tawagan nyo, text nyo, yung phone number niya, nandyan. Kayo nang bahala, gusto nyo siyang purihin, murahin, o kung anong manong gusto nyo gawin. Dito kay Dan Fernandez, ayan, si Kit Flores, lahat ho ng bumoto na ma-impeach si BP Sara, nandito ho ang pangalan. Kaya kung kayo ay taga-suporta ni BP Sara at nakatira kayo sa mga distrito nitong mga walang yang to, o yan, kagaya nitong si Frasco, wala din niya yan. Huwag nyo na hong iboto yung mga yan, kasi isipin nyo naman, napakarami hong nakuhang boto ni VP Sara sa inyong mga lugar. Baka tinalo pa nga niya itong mga congressman na to, tapos kayo, hindi pinakinggan yung inyong mga boto. Pinagkibit balikat, inuna ho ang kanilang pangsariling interest dyan sa House of Representatives. Di ba? Unfair naman ho talaga yon para doon sa mga bumoto dito kay Vice President Sara Duterte. At itong mga congressman na to, na kung saan dapat i-representa nila yung kanilang mga constituent, hindi ho nila ginampanan ang kanilang mga trabaho. Mga walang yes, Janet Garin, promotor si Janet. Nagagalit siya pagka tinatawag na promotor. Mamaya ka sa akin, Janet Garin. Eto na muna tayo. Dito tayo kay Sir Cardema.
Interview niya dito kay Ma'am Karen Davila. Duterte supporters completely blindsided. Nako, Yes, ma'am. Actually, yesterday, narinig namin sa interview si ACT Chair sa party list Congresswoman Franz Castro na natatawa-tawa dahil may caucus daw. And yan kasi sila Franz Castro, alam na ho talaga nila mangyayari. Alam ho nila na talagang tuloy-tuloy na tong impeachment na to, yung mga nasa Makabayan Block, yung mga nagsusulong talaga sa impeachment. Alam na ho talaga nila. Kahapon, alam na ho nila kung anong mangyayari dyan sa caucus na I yan. immediately contacted Congresswoman Drixie Cardema. I asked her if there's a notice of meeting. Yeah. Yesterday, wala naman daw. Sabi ko, kindly check the Viber group of the 19th Congress, yung kanilang Viber group, wala rin daw. So, sabi ko, saan nagpupunta tong mga kongresistang to? Sa Romualdez Hall daw. So, minomonitor namin, wala talagang patawag sa mga katulad namin, sa katulad nila na Duterte allies. So, talagang, alam nyo, masabi ko sa inyo, yung Romualdez Hall, pinapatawag talaga yung mga kongresista dyan pag panahon ng adjournment. Ginagather bago mag-adjourn. So, I think do sa interview ng ibang kongresista, hindi rin nila alam kung ba't sila pinapatawag. Pero meron ng meron ng konting idea yung iba na it is about the impeachment, ma'am. Oo. Pero kung ganun, no, considering that the hearings have been going on in the Quad Committee, there were already 3 impeachment complaints prior to this 4th one. Bakit hindi naganda ang mga Duterte supporters? It seems that the Duterte supporters just relied on the INC rally. But within Congress, anong ginawa ninyo? Sa tingin ho natin mga kababayan, hindi naman siya hindi naganda. Sa tingin ho natin, talagang sikreto ho yan. Kumbaga, para lang doon sa mga pipirma, yung caucus na yan. Sila lang imbitado, pero yung mga mag-o-object o tatayo doon para questionin o ibulgar yung mga napag-usapan nila dyan sa ano na yan, hindi ho talaga sila imbitado dyan sa caucus na yan. Yes, ma'am. Actually, we relied on the rules of the House of Representatives. But they followed the rules. What they did was part of the rules. There are 2 modes to impeach. That was one of them. Actually, ang iniisip namin dyan, ma'am, so there were impeachment complaints. Then, i-check muna ng House Committee on Justice kung sufficient in form or in substance. Then after... Yeah, but that's one mode. But you do know the other mode, that from the plenary it goes straight to the Senate. This was done during the impeachment of former President Erap Estrada. Ang naisip ko dyan, ma'am, kahapon, how come na there are 100 to 200 plus members of Congress na nag-sign sa impeachment ni Vice President 215. Sara Duterte nang hindi man lang na-hearing si Sara Duterte? They don't know the details of the case. Sa proper mode nga, ma'am, if you file it in the House Committee on Justice, kasi nandun yung mga abogadong kongresista, ipapatawag pa nila mismo yung respondent, yung kinakasuhan, di ba? Para ma-hear naman yung side But niya. wasn't she called already during the Quad Committee hearings? Iba yun, ma'am. Iba yung pagpapatawag sa mga Committee on Bad Government. Ito ho, ano na to, kumbaga, impeachment to pag-uusapan dito. Hindi ho yung pagpapatawag sa kanya doon sa mga komite. Na kung saan, talagang yun ang ginamit para mag-gather ng mga ebidensya laban dito kay VP Sara. Dapat sana inano muna inimbitahan, pinag-usapan niya sa Committee on Justice. Kasi wala na ho talagang oras, kaya hindi na ho talaga ginawa doon. O di naman ho kaya, pagka pinag-usapan sa Committee on Justice yan at meron nagsalita, yung mga congressman nagpunta dyan sa hearing na yan, lalong maghahalong balat sa tinalupat. No, lalong baka hindi natuloy yung impeachment. These 7 articles of impeachment, most of them are actually fruit coming from the Quad Committee hearings. How she used her confidential funds, how she used money that was when she was DepEd Secretary. Kumbaga, she attended those hearings until one day she just refused to attend and refused to explain her confidential funds. Kumbaga, Yes, ma'am. This was all heard. A lot of the charges were heard. Yes, ma'am. But ang sinusunod ng mga members of Congress, syempre, di ba, rules-based daw tayo sa Congress. Ang inaantay natin dyan,
ipatawag siya ng House Committee on Justice. Then, ma-hear ng House Committee on Justice yung both sides. Yung mga nagko-complain, pati yung respondent. Para ma-weigh in ng mga kongresista kung meron bang basis tong impeachment na ito. Ang nakakagulat, nag-approve na lang yung 100 to 200 kahapon, last day of Congress, na ini-impeach nila yung Vice President Sara Duterte. Nasa tingin ko, hindi naman nila alam talaga yung details. Kahit magtanungan tayo, magdebatihan tayo dito sa mga 200 plus na ito, baka yung mismong articles of impeachment hindi nila sa ulo o hindi nila alam, ma'am. So yun ang pinagtataka natin, bakit na railroad ng ganun kabilis? Kung ikaw ay kongresista, you are the representative of your district, of your province, you are representing the people of the Philippines. Siyempre gusto rin ng mga Pilipino, dahil ibinoto nila si Sara Duterte, 32 million, na ma-hear yung side ni Sara Duterte, di ba? What are you representing? If you railroad the process, binoto ng mga constituents mo si Sara Duterte as their vice president, di ba? All right. So clearly, the Duterte supporters believe that this was railroaded, and you feel that the confidential fund hearing that was conducted by the Committee on Good Government was not sufficient to impeach her. Yes, ma'am. Because in Congress, kahit nga isang kongresista na biglang magtuyo lang, pwede ka na mag-file immediately in the afternoon ng isang House resolution to investigate yung kaaway mo sa buhay. Correct. Tama naman ho yan mga kababayan. Kaya talagang ang ginawa nila na yan kay VP Sara, hindi ho makatarungan. No, okay, yung pag-usapan natin dyan sa Justice Committee kung ano yung mga ginawa ni VP Sara na impeachable offense. Hindi yung pirma. Kalokohan ho ito no? Talagang, ang tanong, magkano ho bang pinangako dito sa mga pumirma? Yun ho ang tanong dito magkano ho bang pinangako dito sa proyekto magkano proyekto? Hindi, meron din ho kasi kumakalat sa social media na di umano, tag 150 million para dun sa mga mabibigat na congressman at para naman doon sa mga, sakto-sakto lang, medyo mababa daw ng konti. Malaki daw ang pera ang pinakawalan dito sa impeachment na to. Di umano ni Vice President Sara Duterte. At pera ho yun ng sambayan ng Pilipino pag nagkataon. So if the matter is being heard by the Quadcom, it is not the proper forum. Okay. Ayon sa rules of impeachment proceedings, it is the House Committee on Justice. And nakalagay dyan, kung merong inaakusahan, ipapatawag mo para marinig rin yung side po niya. Oo. Tungkol sa impeachment, ma'am. Ano ang plano ngayon ng mga Duterte supporters? Now it's in the Senate. Plano namin, isa-isahin namin ito lahat ng pumirma na yan. Kahit 215 pa yan, talagang, kumbaga, na sila, pasisikatin ho natin sila. Yung iba dito, di ho natin kilala, pero ngayon makikilala natin sila. Kaya si Judas Sidre, nanabana lang ho yan dyan sa House of Representatives. Already, there was already an INC rally. But ano ang plano po ng grupo ninyo and the other Duterte supporters in the lower house? Yes, ma'am. Sa amin sa Duterte Youth Party List, kinolekta rin namin yung listahan ng 200 plus na kongresista kahapon. 215. Gusto namin i-publish yan. Okay. Kasama yung mga mukha nila at kung anong tinatakbuhan nila ngayong 2025. Gusto namin ipakita sa taong bayan na tanungin mismo nila itong mga kongresista nila if they represented their constituencies yesterday nung bumoto sa kanila. Kasi masabi ko sa inyo, 200 plus yan. Ang kaya ko lang i-cite yung mismo kongresista ko dito sa Calamba, Laguna. Alam nyo, I just found out yesterday that Vice President Sara Duterte got more votes than our mayor, than our vice mayor, than our congressman. So kung yung congressman namin, si Cha Hernandez, ay bumoto against kay Sara Duterte kahapon, sinong constituency yung nirepresent niya? Sara Duterte got more votes in Calamba City than her, than our mayor and than our vice mayor. But Chairman, but in getting more votes, that's not an absolute. At the end of the day, an impeachment process holds sitting officials accountable. In other words, just because you were voted and you were very popular, that was the Erap story too, right? And he was impeached for accusations of graft and corruption and eventually plunder as well. So ganun din yun. Yes, ma'am. But in other words, Congress those votes, just having a lot of votes is not an absolute guarantee that you are not accountable to the people.
Yes, that's right, ma'am. Anybody who has been voted can be, pwede namang kasuhan kahit sino yan, di ba? Pero ang gusto natin sana, because lahat nga pinag-uusapan sa Sangguniang Barangay, lahat Okay. pinag-uusapan sa Sangguniang Panlalawigan at Bayan. Bakit itong pinakamataas na venue for debates and discussion ng Pilipinas, the House of Representatives, ba't hindi pinag-usapan yung kinakasuhan? Bakit hindi ipinatawag at na-hear man lang yung kinakasuhan? Ang akala namin, susundin tong published rules of procedure in impeachment proceedings Okay. na ipapatawag ang Vice President sa House Committee on Justice para ma-hear yung side niya. Okay. Ang ginakagulat mo dyan, Ma'am Karen, paano nangyari na merong 100 to 200 members of Congress on last day of session Yeah. can decide Yeah. outrightly that Sara Duterte should So be what do you impeached think without hearing happened? her side? That's my last question, if you can answer ma'am. quickly. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. So, sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat Oo. sa Romualdez Hall para At ano, i-gather bago ano ba mag-adjourn. nangyayari doon? Ba't palagay mo Ako, bumoto yan na. sila? Ayan na ho, ayan na. Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR yan. Okay. FLR pala yan eh. Kaya pala talagang nagtanda ugaga sa kakapirma kahapon. Dahil for later release naman ho pala yung mga pondo na yun. Paano pagka hindi na-release? Kailangan pumirma ka doon. Yan na nga ba sinasabi natin. Ayaw sa gusto nyo. Ikaw ba pumirma ka? Etong si Madam, pumirma ho yan. Yang si, din ho to, banal-banalan din ho tong sana to eh. Baka yung pondo, yan, isa pa ho tong si Felipe. Baka hindi ma-release yung for later release, ika nga. Diba, ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So, yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. So, isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So, ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista, meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So, kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po, lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso, naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihir ang kaso mismo. On that note, Ayun na nga mga kababayan, nagkabistuhan na nga ho. Ngayon, alam nyo na ho, yung mga pondong for later release. Yun ho ang kadahilanan kung bakit pumirma itong mga walang yang congressman at wala ho silang pakialam kung merong bambasihan o kung ano pa man yung pakay ng impeachment na importante yung for later release na pondo ma-release sa tamang panahon, ika nga, no? Ayan, yung mga congressman na siguro maraming for later release yung mga yan kaya pumirma sila, no? Kaya talagang nagkanda ugaga sila kahapon kahit talagang alam naman ho nila na napakatinding pamumulitika yung ginagawa na yung kay VP Sara. Okay lang ho sa kanila yan, basta yung pondo nila ma-release, ika nga nitong si Sir Ronald Cardema. Dito naman pakinggan natin ang mga punto de vista nitong si Senator Bato de la Rosa dito sa ASPN. Ferdinand Martin Romualdez ang motion para agad na i-transmit, pinadala sa Senado ang reklamo laban kay VP Sara para sa kaukulang paglilitis, impeachment trial. Personal na dinala ni House Secretary General Reginald Velasco
yung pong articles of impeachment sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantug. At natanggap ni Bantug yung articles of impeachment 5:49 na po ng hapon. Pero hindi na iparating ang tungkol dito sa plenaryo ng Senado bago ito nag-adjourn. So nag-adjourn na sila bago mga alas 7 ng gabi. At Alas 6:57. to be exact. To be exact. Muling magbubukas po ang sesyon ng Kongreso pagkatapos na po ng eleksyon. Sa May 12 yung elections, no? Babalik po sila June 2 na. At hanggang June 13 lang sila. Correct. No? Wala na ho si Franz Castro, wala na itong si Joel Chua, talo na silang lahat. O sino pang tatayong prosecution team para dito sa impeachment trial? Yung mga maaangas natanggal na lahat. Ngayon pa lang yung election, dito sa election na to, kaya lagi ho natin sinasabi dito, dapat solido ho tayo. Yung mga kandidato ho natin na pagka-senador, yung sila Atty. Vic, iboto ho natin. Dahil kung kahit mapag-usapan man yan sa Senado, yung prosecution team, lilitinin mo. Itong si Pastor Kibuloy, yang si, si Congressman Dante Marcoleta. Kailangan nun natin siya sa Senado. Senator ba to? Okay lang naman, kahit medyo absent siya nun. Wala nang problema. Basta, nandyan yan si Atty. Jimmy Bondok. Kailangan ho talaga natin sila. Lalo na sa June, dyan pag-uusapan yan. Yan si Atty. J.B. Hinlo. Naku, asaya ho nito pagka nakapasok ang ating mga kandidato sa Senado sa 2025 midterm election. Senator, okay lang naman kahit medyo absent siya si yan, mga yan, okay lang kahit wala yan. Pero yung mga nabanggit natin kanina, yung makikipagbalag-bagan yun sa impeachment trial. Yan, si Atty. Lambino, dapat nandyan din ho yan. Yung lahat ng pwedeng makapagpalabas ng katotohanan dyan sa impeachment na yan, dapat present po sila. Atty. Vic Rodriguez, huwag ka na mag-abogado kay VP Sara. Mas magiging kapaki-pakinabang ka kung magiging senador ka sa impeachment trial na yan. Yan si Condante. Itong 19th Congress, June 2 to June 13, effectively 6 session days. Na lang. Diba? So matatapos na yung termo ng 12 senador, no? Graduate na, no? Hindi, may re-election. But 6 of them are running for re-election. Correct. No? So, ani po si senador ang tatakbo para mahalal muli. Yan po sina Pia Cayetano, Tito Lapid, Bong Revilla, Francis Tol Tolentino, at para sa ito yung at saka si Bato. on one side. Sa isang panig, at sa kabilang panig si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa, at iikot sila. Parang yun ang concern nitong mga to Syempre gusto nila ma-re-elect. Kasi nga, there's a possibility na magkaroon ng special session during the break. Yes, Pero itong mga ito, mangangampanya. So ito nga, ayon po kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nakilalang kaalyado po ng mga Duterte, batay po sa mga sentimente ng senador, posibleng sa pagsisimula muli ng sesyon sa June 2, matatalakay ang reklamo. Dahil ito po ang kanyang pahayag. Ano nga natin ang itatakel na hindi pa na pasa sa plenaryo? Ano magiging move namin ngayon na naka-break na kami? So most likely, mag-reconvene ang 19th Congress after elections. After elections, na-take up sa plenary. Anong basis namin para mag-conduct ng impeachment trial? Ito naman, sa panig naman ni Senator Joel Villanueva, parang kini-question niya yung Kamara, bagal niyo. Ba't ngayon lang? Bakit ngayon lang? Dahil sa tila pagbabagal nito sa reklamo. Inupuan, no? At pagpasa nito sa Senado sa huling araw ng sesyon. Photo finish. Pakinggan po natin si Senator. Ngayon, how long did it take in the House ba? Kaya kami dito, ayaw naming sirain yung pag-iisip namin sa aming focus ngayon kung ano yung nasa agenda namin, and we are not going to anticipate anything. Ayun. So malilihis sila, no? Yung imbes na tutukan nila yung legislative agenda, yung mga dapat nilang isabatas. Mga priority bills. Pero ayon naman po kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, may posibilidad pa rin maaksyonan ng Senado yung impeachment na yan habang nakabreak ang Kongreso. Parian niyang maisantabi muna ang panuntunan ng Senado kung papayag ang lahat ng senador.
Nung December kasi, nagpahayag na rin itong si Senate President Chis Escudero na ang Senado ay maaaring mag-convene as an impeachment court habang nakabreak. So, antabayanan natin yan. Kung Okay. if they're convened, they will convene during the break. Oo. O sa June 2 na ito matatalakay, na talagang pressed for time. Time. No, Correct. walang panahon. Yung timing kasi ay panahon na ng ito. Ayaw nila. Kasi sila Senator Bato, national Oh, yes. Oo, position. senator, oo. So hindi like yung mga kongresista na doon sa distrito lang distrito lang nila nila. iikot. Oo, Ito correct. mga ngampanya nationwide po. Eh. Bansa. So kaugnay din sa balitang yan, impeachment pa rin po ang ating balita. Tumanggi naman po si Vice President Sara Duterte na magbigay na po ng comment sa kanyang impeachment. Pero naglabas po ng babala ang kanyang mga kapatid. Naku, yung mga kapatid niyang lalaki. Laban kay Napagulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Speaker Martin Romualdez. Sa isang social media post kahapon po, sinabi po ni Davao City Mayor Baste Duterte na nagiging agresibo ang mga hayop na nasusukol at binanggit din po sina Martin Ano yun in English? ano nga ba yun? Ayun, cornered animals become aggressive. mas masuhol ka pa sa Masahol? mas masahol ka pa sa hayop. Yung ba Ano yun? yun? I'm just Ayan, hindi. Hindi, pagka yung mga yung mga wild animals kasi, nakukorner yan, ano ho talaga, tumatapang nagiging agresibo, yung mga ahas, yung mga tigrel, yun, nagiging agresibo ho yung mga yan, no? Yung mga, yung mga hayop sa pamahalaan, dahil natiklo ho sila doon sa kulang-kulang na BICAM report. Ngayon ho, talagang trinabaho ho nila itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, hindi na napag-uusapan. Kulang-kulang na BICAM nilagay na sa basura. Gusto niyo ho ba yun, mga kababayan? Pag yung Hindi mga, ba alam mo yan? yung mga hayop, when you corner them, Oh. because Mas alam, tatahol? mas nagiging ano sila, they Kaya become nga, fierce. aggressive. Oh, di ba? Oo. Kaya nga. Kasi na-corner mo sila Corner, Diba? syempre, For survival. for na? survival. Oo. So, he's likening themselves to like animals. Is that what it is? So, agresibo nga daw ang mga hayop na nasusukol at binanggit rin po sina Martin Romualdez at Bongbong Marcos bilang target ng kanyang babala. Pinangalan, I do. They were named. Oh, Doon yun sa na nga. post niya. Oo. So he was referring pala to Martin Oo. and to Bongbong. So ikinagalit naman po ng kapatid na isa ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte ang anyay desperadong pagtatangka ng kanyang mga kasamaan sa Kamara na madaliin ang impeachment ng kanyang kapatid na si VP Sara. Binunyag niya na pinangungunahan po ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang pagmamaniobra ng ilang mga mambabatas para mabilis na makuha po ang mga pirma at maitulak ang agarang pag-aproba at pagpapadala ng walang basehang kaso. Anya, malinaw daw to na political persecution at nagbabala rin po si Congressman Pulong Duterte sa Administrasyong Marcos kung inaakala nitong mananahimik lang ang mamamayan, nako, parang nagkakamali yata. Idinagdag niya na hindi papayag ang mga Pilipino na basta-basta na lamang pahinain ng pamahalaan ang demokrasya at patahimikin ang oposisyon.